What's up sa mga kasyupang at sa mga kamarites ko? Kumusta na kayo dyan? Ako ulit ito, Beta Glassy. At kung bago ka pa lang at hindi ka pa nakasubscribe, please huwag mo nang ipagdamot yan at mag-subscribe ka na at pakalimbang na rin yung bell na yan sa baba para lagi ka manonotify kung may mga incoming uploads tayo gaya nito, okay? And sa mga kamarites ko, please support me here also. And sa mga kasyupang ko, uy, nasan na kayo? Ba't nawawala kayo? Charot. Kasalanan ko rin naman kasi wala akong upload matagal na. Ayun. So, wait lang po sa mga sunlab update natin, ha? Pinag-request ko muna ang aking mga jewelry. Ayan, kasi puro scratch na sila. Charot. So, next month na or next week, abangan niyo po, okay? So, keep on watching. Our vlog for today is Q&A. Ayan. So, buhay na buhay ang ating Q&A. Yo! Welcome back to our YouTube channel. So, you know the drill. Ito yung mga iniiwan yung question, suggestion nyo, opinion nyo, tama, suggestion na opinion nyo sa mga videos ko na aking sinishare about sa mga alahas and about sa mga sanla update, okay? Ayan, so, you know the drill. If matagal ka nang nanonood sa akin, gagawa tayo ng 10 to 13 minutes na videos. I-flex ko yung mga comment nyo dito, shoutout ko kayo. So, start na natin para ma-share ko kayong lahat. First is galing kay Sir Eric Besa, Andrew. Ay, OMG, buti naman bumalik-balik ka, sir. Parang eto yata yung, eto yung na-flex ko na first time niya nanood sa akin na nag-ask siya ng actual sanla update para daw maniwala yung mga kayo, charot. I think siya ito. Thank you, sir. Ayan, at binalik-balikan mo ako. So, you know na, okay? So, sabi niya, ayan, comment niya ito sa sanla update natin sa Villarica, which is flex ko dito. Huwag na kayo magsanla sa Villarica kung nagbubutas sila. Masisira lang ang alahas. So, hindi ka pa nakapag-appraise or sanla kay Villarica. Ano, sir? Kasi hindi mo alam. Ganun po talaga yung kalakaran nila sa Villarica kung paano nila ititest yung mga jewelry natin. Yung mga magsasanla, ganun. Iiwan sila ng tuldok sa mga alahas mo and then sa kanila papatakan ng acid para ma-check nila kung yung loob nung alahas mo is ginto or may palaman. Something like that. So, ganun yung nangyayari talaga sa Villarica. So, ganun talaga. Okay? So, next is galing kay Ma'am Geraldine. Shout out to you, Ma'am Geraldine. Ayan, comment niya ito sa appraisal, ay hindi, sunla update sa isang pawn shop din. Hello po, okay po ba mamili sa Marigold PH at taga-Caloocan lang din ba kayo? Ay, yes po, okay po mamili. Nationwide po sila, okay? Pwede kayo mamili wherever you are kasi I think pati overseas nagsisend sila overseas also. Hindi kailangan na pwede kang bumili sa kanila is kapitbahay mo lang. Kahit nasaan ka po, kahit anong location mo po dito sa Philippines, pwede ka pong bumili ng mga alahas kay Marigold. Okay? Through LBC po yung courier nila. Okay? Papadala nila yan. Ayan. So, And next is galing kay Simpleng Pamilya. Ay masaya. Ayun. So, ang ganda naman ng pangalan ng pangalan ng channel niya. Depende siguro po sa alahas kasi dito sa amin meron 2,875, meron din 3,162.50 per gram. Yes, I think so. Eto, comment nga ito sa sunla update natin na Cebuana. Yes po, kaya nga po lagi ko na rin sinasabi na depende sa jewelry, sa appraiser. Ayun, sa appraiser talaga. Yung appraiser, yung staff ng mga pawn shop na pupuntahan natin, pinupuntahan natin nakasalalay ang presyo ng mga alahas natin. Ganun po yun. Depende po talaga. Pero yung standard set price talaga nila ng 18 karat sa Cebuana is, yung na-share ko na yan, 2,875. Okay? Ayun. So, may mga case din talaga na mataas. I don't know. Pero, yun pa rin yung sa akin. 18 carats yun, ha. Okay, next is galing kay May Villarin. Ayun, dati na ito. Shoutout to you, ma'am. Sabi niya, ma'am, ang Palawan ba tumatanggap ba ng sanla na cellphone? OMG, hindi ko pa na-try ang gadgets. I-try nyo po dalhin yung cellphone na yan if tatanggapin nila.
And then, balikan mo na lang po yung video na pinag-commentan nyo para sabihin mo sa akin kung tinanggap or hindi. Kasi dito sa amin kasi is may sanlaan talaga ng mga gadgets din na hindi mo na kailangan dalhin sa mga phone shop ng mga jewelry, okay? May phone talaga, may phone shop talaga dito sa amin. So, hindi ko pa na-try. Try mo po, okay? Next is galing kay Ma'am Saysay. Hello, Ma'am Saysay. Shoutout sa inyo. Thanks for watching. Sabi niya, mahal pala dyan, 22K. Dito sa Ilocos ay, comment niya ito sa sunla update natin sa Villarica. Ayan, so abangan-abangan niyo yung sunla update natin, ha. Medyo sinabi ko nga sa aking intro kanina na wait lang muna. Kasi mostly itong sinashoutout ko is comment nyo ito sa mga sunla update natin. Mahal pala dyan, 22K. Dito sa Ilocos, grabe! Ang baba! Nagsanla lang ako kanina, 4.9 grams. Tas ang kuha nila, 13,400. So, bali magkaano yung 13,400, 4.9? Wait, mag-calculate si Inday. 13,400 divided by 4.9. Oh, parang lumalabas na 2,734 ang per gram ng 22 carats. Ang baba nga. Sobrang baba naman yan. So, try mo po dalhin yan sa ibang mga pawn shop, ibang branch ni Villarica, okay? Minsan sa alahas din natin yan or sa staff. Depende sa designs. Pag maraming sign of usage, minsan ganun mababa. At depende talaga sa appraiser. Ayan. Or sa araw din. Try mo, pag mababa yung appraisal nila ngayon, try mo the other day. Ganun yun. Next is galing kay Ma'am Grace. Hello, shoutout to you, Ma'am Grace. Comment niya ito sa Palawan Pawn Shop. Ay, mga old videos ko na to. Sabi niya, may hikaw po bang subasta? Yes po. Marami pong subasta. I think lahat yung mga pawn shop, maraming subasta sila. Ito yung mga hindi natutubos na mga sinan nila sa kanila. And yung hanap nyo po hikaw, yes po, marami po silang hikaw dyan. Visit lang po kayo sa mga malapit na pawn shop ni Palawan sa inyo, okay? Kumusta na kayo? Namiss ko kayo. Ang tagal na wala akong nagawang video, so naisipan kong mag-Q&A muna. Okay, so next is galing kay Ma'am Patricia. Ayan, Patricia. So, shoutout to you, Ma'am. Comment niyo ito sa sunla update natin ng Villarica ulit. Nagmamatter din po ba ang record sa Villarica, Ma'am, if meron isasangla or i-appraise? Pag magpapa-appraise ka lang is, I think walang issue yun. Pero anong ibig mong sabihin? Like, for example, nagsanla ka ngayong buwan. Tapos, magsasanla ka ulit ngayong buwan din or next month. Ganon. Pwede po, hindi po. Okay pa rin yung price. Pero once na nagparimata ka, I think doon nagmamatter. Ayun, may ibibigyan ka ng either mababang appraisal. Pero depende pa rin po yan sa staff. May case kasi na ganon na mostly karamihan sa nababasa kong comment nyo dyan sa baba is if may pinarimata ka sa isang pawn shop and magsanla ka ulit, is like may konting difference na ang pricing na ibibigay sa'yo. Pero, wala pong mangyayari sa inyo, hindi kayo makukulong kasi ito pa yung lagi kong nababasa na pag may mga sanla sila sa isang pawn shop na yun, is parang takot na sila, na is like makukulong sila. Hindi po, kahit multiple times ka, kahit isanla mo na lahat, yung mga alas mo, wala pong, at hindi mo tutubusin, okay lang po yan. Kung talagang hindi mo naman siya tutubusin at hindi mo caring tubusin. Kasi nga, kaya nga sanlaan, kasi may prinenda ka, may iniwan kang item. Ayan, and then pinahiram ka rin ng pera. So, ang ano lang dyan is kayo lang yung malulugi. Parang pag hindi mo tinubos, since ngayon ang mga alahas, ang mga ginto is tumataas yung value, kayo po ang lugi. Ganun lang po yun. Yung iba is parang natatakot talaga. Okay? Kung may sanla ka naman, ang dami-dami namang ibang branch. Charot, o, diba? Tonturo. Ang dami namang ibang branch. Di punta ka sa ibang branch, ibang pawn shop. Ganun lang po yun. Okay? If
tapos na yung if yung alahas mo naman, itong napansin ko, pag yung alahas mo naman is narimata na, tapos na, parang nakalipas ng ilang mga buwan, pag na-erase na yun sa record, kasi narimata na, pag magsanla ka ulit, okay na, babalik na sa dati. It's like nabura na yung ano mo dun, kasi nga narimata na. Yun lang yung napansin ko sa akin. Ayun. So, comment down below sa mga expert dyan, sa mga sa mga nagsasanla na hindi tinutubos. Charot. Kayo tubusin nyo, pataas ng pataas yung presyo ng mga ginto ngayon. Next is galing kay user. Ayun, so flex ko na lang dito kasi hindi ko mabasa yung pangalan nito. Sabi niya, hello po ma'am, lang, naisasangla o naibibenta po ba ang isang pirasong hikaw na nawala na po kasi yung pair niya? Salamat po. Yes po. Naibebenta yan sa mga, kasi may mga, sa amin naman is marami kasing gold buyers yung gold buyers na maraming bumibili ng sirang alahas, ganon, mga nawala ng pakaw, mga ganon. Meron sa amin dito may mga goldsmith, may mga parang tiyanggi-tiyanggi na buyer talaga ng mga nawala ng hikaw, ganon. Sa pawn shop, try nyo po, since pawn shop yan, pero yung sa buying, mga meron talaga. Meron din talaga. So, yeah. Try nyo po, okay? Next is galing kay, comment niya lahat ito. Galing kay Sir Romeo Raya. Ayan, so lagay ko dito kasi paisa-isa yung sulat niya. I think, habang nanonood siya dito sa video natin na Sanla Update is, nagsusulat siya paisa-isa. Charot-charot naman si Sir. Shout out to you, Sir. Sabi niya, depende sa branch. Tama yung minsan, may pinipili lalo na pag marami na re-remata. Yes, ayun yung kababanggit ko nga kanina. Haha, yan ang problema, pwera lang kung di nila kaya butasan. Ito yung issue ni Villarica na nag-iwan sila ng tuldok ng ballpen. Ayun. Sabi pa niya, yes, iba-iba. From 3 to 4.5%. Ito naman yung interest. Okay. So, parang binabasa ko lang, share ko sa inyo kasi ito yung comment niya kasi nanonood siya na nagsusulat. Tutubusin niyo po ba? Aba, marites ka talaga, sir. So, tinanong niya ako kasi actual Sanla Update tayo dito. May resibo ako. Yes po, tutubusin. Marites to talagang, sir. Tatanungin mo pa. Yes po. Okay, so thanks for watching, Sir Romeo. Ayan. Okay. Ayan, so hindi tayo tinantanan ni Sir Romeo. Siya ulit ito. Comment naman niya ito sa Sanla Update natin na M. Lovillier. Sabi niya, depende rin sa appraiser. Yung 21 karat ko, nakuha ng 3,180 per gram sa M. Lovillier. OMG, ang swerte mo naman, sir. Ang taas, ang taas, ang taas. So, mga kamarites, mga katsupang ko, yung background nyo is marami kayong maririnig na kung ano-ano kasi hapon na po nagsidatingan, nagsiuwian na yung aking mga kasambahay, kasama sa bahay, okay? And yung pamangking ko, nandito lang din palakad-lakad. So, tapusin ko lang ito. Vlog pa more. So, yon ang taas naman yung 3,180 ng 21 carats. Never ko pa yan na-experience sa M. Lovillier, kaya bihira rin ako mag-share ng Sanla Update natin ng ML. Ewan ko dito sa amin. Ayun, bakit ganun yung binibigay? Kaya bihira. So, yeah, thanks for sharing and comment pa kayo, share pa kayo ng ibang experience niyo sa mga pawn shop, okay? Next is, may time pa ba tayo? OMG, dami kong daldal. Last na ito. Para yung mga hindi ko pa na-shoutout, isabahan nyo na lang po sa next na Q&A natin. Galing ito kay Syra Katapang. Shoutout to you, Ma'am Syra. Tanong niya, ask ko lang po, ma'am, pag po ba nagsanla tapos hindi na binalikan or tinubos, okay lang ba yon? Magkakaroon ba ng bad record sa pawn shop? Yes po, okay. Binanggit ko na po kanina sa nagtanong rin. Okay po. Okay lang yan. Walang problema. Kung talagang hindi mo kayang tubusin, okay lang po. Walang mangyayari sa inyo. Kasi parang may prinenda naman kayo, then may kinuha kayong cash. Pero kayo lang ang lugi kasi yung mga presyo ng mga alahas ngayon is tumataas na kasi ang value niyan. Parang kayo yung lugi. Yung bad record naman is na parang nabubura rin yan. Pag pinarimata mo, bumabalik din yan sa ano. Wala namang issue, hindi ka makukulong ngayon. So, yeah. That's it. Thanks for watching and you know the drill. If you're new to this channel, so nagmamadali tayo kasi mahaba na po itong video na to. Sa mga hindi ko pa na-shoutout, abangan nyo na lang po yung next na Q&A natin. Okay? So, that's it. Bye. Thanks for watching.